Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Joshua chapter 6 na makikita natin dito kung papaano sa pamamagitan ni Joshua ay pinangunahan niya ang paglalakbay at pakikidigma ng mga Hudyo upang kanilang magapi ang pinakamatayog na kuta. Ito ay ang Jericho. At sa pamamagitan din nito ay maya-apply natin sa ating mga buhay kung anumang strongholds o kuta mayroon sa atin ang kaaway. Let us entitle our lesson, Breaking Strongholds. Isa sa mga video na natalakay noong nakaraang linggo ay patungkol sa Jericho. Ano ba ang katangian ng ancient Jericho? Ang ancient Jericho ay mayroong matataas na tower. Ito ay parang mga titans, tunay na matibay na mga muog, tunay na hindi mo pwedeng agad-agad na mapabagsak ang mga tower nito. At dito rin, ang Jericho ay mayroong successive walls, dalawang mga walls na naka-encircle sa mga batong kabahayan. So bago ka makarating sa bahay at makapasok ka sa siyudad, ang Jericho ay ang first city of Canaan. Bago ka makapasok dito ay magdadaanan mo muna ang dalawang magkasunod na matatayog at makakapal na pader. At ito, walls nito ay may sukat na 7 feet by 16 feet. Ganon siya kataas at ganoon din siya kakapal. Ang second wall ay mayroon naman taas na 8 feet. Pero ang kanyang kapal ay gayon din 7 feet. At ito ay matuturing din na citadel ng panahong iyon na dahil siya ang pangunahin o kauna-unahan na oldest city ng mundo, ay makikita natin na mataas ang kanyang ekonomiya, mayaman siya at tunay na matayog ang narating ng Jericho. At ito din, bago ka makarating ay dadaan ka muna sa makapal na mga forest o kagubatan at gayon din ito ay dadaan ka sa mga matatarik na mga bulubundukin at hindi mo agad-agad mararating ang lugar na ito. Tingnan naman natin ang mga tao dito sa Jericho o ang mga Canaanites. At sinasabi ng kasaysayan na mga tao dito ay sobrang matatapang at mga barbaric. Ibig sabihin masyado silang may extreme violence, masyadong madugo kapag nakipaglaban sila at brutal ang kanilang pagpatay sa kanilang mga kaaway. At lahat ng mga nagtangka na awayin o gapiin ang Jericho dahil nga matatapang at malalakas at malalaki ang mga taong ito ay wala ni isa man nakakatalo sa kanila. At maituturing din natin na ang Jericho ay nagpa-practice ng mga bagay na hindi sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos dahil ang Jericho, ang mga inhabitants nito, ang mga Canaanites ay mayroong kasalanan na pinahandog nila ang mga bata sa kanilang Diyos-Diyosan. Matatagpuan natin ito sa Deuteronomy 12:31. You must not worship the Lord your God in their way because in worshiping their gods, they do all kinds of detestable things the Lord hates. They even burn their sons and daughters in the fire as sacrifices to their God. So yung kasamaan at pananamba, pagkakaroon ng iba't ibang Diyos-Diyosan, mga hayop o mga ibang imahin na ginagawa ng Canaanites ay kabilang sa mga kasalanan ng kanilang pinaggagawa. Ang pinakamatindi dito ay naghahandog pa sila ng kanilang mga anak, mga sanggol sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So mayroon din ang mga Canaanites na maituturing natin na para sila ay like Gestapo. Makatagpuan natin mula sa kasaysayan na yung Gestapo ay pinakamagaling na mga uri ng pulis noong panahon ng Nazi. Sa ito na Nazi elite force noong panahon sa lugar ng Germany. At ganyan halos ang katangian, eksperto, mauutak at malalakas ang mga Canaanites. Sa panahon na ito makikita natin ang Canaan o ang Israel at ang ilang pa mga surrounding mga nations dito sa Israel katulad ng West Bank and Gaza at Jordan at gayon din na ilang mga southern parts ng Syria ay bahagi ng Canaan na pinangako ng Diyos kay Abraham na matutupad sa panahon ni Josue at yan yung lugar na yan. At bago ka makarating sa kabuuan at masakop mo ang buong Canaan, ay kinakailangan mo munang magapi itong Jericho. Dahil ang Jericho ang humahadlang upang kanilang matamasa ang ipinangako ng Panginoon. Sabi dito, Jericho stands between you and the glory of God wants you to experience. At yung Canaan na to, na literal na humadlang sa mga Hudyo upang kanilang maranasan ang
buhay na masagana, buhay na mapayapa o yung Kanaan ay nahahadlangan ito ng Jericho. Kaya nga maging sa ating mga buhay, tayo rin ay mayroong mga Jericho na dapat ay magapi, dapat natin itong maalis upang maranasan din natin ang buhay na ipinangako nung tayo ay manampalataya sa Panginoon Jesucristo bilang ating tagapagligtas. Share Jesus. Subscribe, share Paraclet TV. Go, go,